Good morning, ma'am. Anong gusto niyong breakfast today? Bungad na tanong ni Shin, ang sekretarya ni Alicia. Salad is okay for me? Hindi pa masyadong maaga, ma'am, ang salad para sa'yo? Umiling naman si Alicia. It's okay. Just salad and tea. Noted, ma'am. Tahimik na pinagmasdan ni Alicia ang mga papel at ang kanyang laptop na nasa kanyang harapan. Puno ito ng hindi pa nababasang emails mula sa iba't ibang kumpanya. Bahagyang nag-inat pa ng katawan ng babae bago nagsimulang magtrabaho. Ma'am, ito na po yung breakfast niyo. May meeting ba ako ngayon? Tanong niya. Mabilis na napatingin sa iPad ang sekretarya niya upang kumpirmahin ang kanyang schedule. Ma'am, meron po. Pero si Engineer Cole na po ang bahala doon. Nariyan ba siya? Iyon nga po, ma'am. 1 oras na lang wala pa si engineer sa office niya. Kinakabahang sabi ng sekretarya. On leave ba siya? Hindi po, pero baka mamaya nariyan na siya. Walang pag-aalinlangan na tumayo siya mula sa swivel chair at lumabas ng office. Nagpunta siya sa headquarters ng mga empleyado para tignan kung sino ang naroon. Does anyone know the PowerPoint of Engineer Cole? Kalmadong tanong ni Alicia. Agad-agad ang pagtayo ng ibang empleyado. Hindi alam kung dahil ba sa takot o kung ano. Voluntaryo na nagtaas ng kamay ang isa. Ako po, pero hindi po lahat. Bakit po? Ikaw ang magpe-present ng PowerPoint mamaya. Kapag wala pa rin si Engineer Cole 5 minutes bago ang presentation. Okay? Yes po. Tahimik lang na bumalik sa office si Alicia. Sa kabilang banda naman ay si Cole na hinihingal habang nasa elevator ng kumpanya. Lahat ng klaseng pagmamadali, kanyang ginawa na para maabutan ng oras ng presentation ng proyekto na bagong gagawin. Naroon na ba sila sa conference room? Yes po, engineer. Nandun din po si Leo. Ha? Si Leo? Bakit? Siya po yung inutusan ni ma'am na mag-present ng PowerPoint nyo kapag di raw po kayo nakaabot. Kaya bilisan nyo na, sir. Isang beses na sumulyap sa kanyang relo si Cole at dali-daling nagpunta sa conference room. Tinakbo niya na ang daan papunta doon at nang nasa tapat na siya mismo ng pinto, inayos niya ang kanyang suit bago pumasok. Good morning, sorry. Nagkaroon lang ng problema sa bahay. You're late, Engineer Cole. Saad ni Alicia. May natitira pang 3 minuto, ma'am. Bumaling si Cole kay Leo at muli nagsalita. Ako na dito, Leo. Thank you. Isang beses sumulyap si Cole sa pwesto ni Alicia. Pero hindi nakatingin sa kanya ang babae. Abala ito sa printed copy ng PowerPoint at final output ng project ni Cole. Manghang-mangha ang lalaki sa ganda ni Alicia. Kahit pa nakasuot ito ng salamin. You may start? Malamig na sabi ng kanyang boss. Good morning, everyone. I'm Cole and the engineer of this company. Ang presentation na ito ay about sa bagong ila-launch na another branch ng company. Mahaba-haba at patuloy sa pag-i-explain si Cole nang biglang magtaas ng kamay si Alicia. Gaano katagal to bago matapos? Estimated 1.5 years. Wala na pa ibibilis yun. I will be on leave next week. Wala akong mapapalitaan about dyan. May secretary ka. Also, pwede naman kitang i-update kung yun ang inaalala mo. Tsaka next week, collection pa lang na materyales na gagamitin. Is that the exact ending of that branch? Isang malalim na hininga ang ginawa ni Cole bago muli nagsalita. Like what I said, that is the estimation. Pwede pa yun magbago o magtagal. We can't make it fast dahil pwede ito mag-cause ng different errors of the building. Simpleng tumangulang si Alicia pagkatapos nagsalita. Meeting adjourned. Nagpalakpakan ng lahat nang sabihin niyo ni Alicia. Ilan sa mga naroon binigyan ng papuri si Cole, habang ang dalaga naman, walang lingon-lingon, na umalis sa loob ng silid na yon. Nakita yun ni Cole at nagbadali itong habulin palabas ng dalaga. Alicia. What? Do you have any questions?
Itatanong ko lang kung ba't si Leo ang gusto mo mag-present ng PowerPoint ko. My secretary said na malilate ka at ayaw ko nasasayang bawat oras ko. Tsaka umabot ka naman, di ba? Yes, but you should ask me first. The end of the decision is always in yours. Pero, consider the one who owned that PowerPoint next time. Thank you. Mabigat ang mga salitang binitiwan nito. Naiwang tulala si Alicia at hindi makapaniwala. Hindi niya alam kung galit ba ang binata o hindi. Pero sa halip na pakaisipin niya pa yon, lumabas siya ng kumpanya at nagpunta sa mall. Ano? Naabutan mo ba sila? Tanong ng isang empleyado kay Cole. Oo. Nagre-ready pa lang sila nung dumating ako. Buti di nagalit si Ma'am Alicia. Wala naman siya magagawa. I own that PowerPoint. Hindi naman lahat ng laman ng PowerPoint alam ni Leo. Ba't nga pala biglaang na-late? Napabisita tuloy dito si Ma'am. Nagkaproblema sa bahay. Tumango na lang ang empleyado ang kausap si Cole. Bago ko makalimutan, nag-check ako ng site noong Lunes. May problema. Ano? Galing ako doon kahapon ah. I asked them pero wala naman silang sinabi. Nakalimutan mo yata, engineer. Takot sila sa'yo. Ano nga yung problema? Para magawan agad natin ng solusyon. Bumisita sa site yung may-ari. May gustong ipabago sa first floor. Kasi, mahirap na yun baguhin. Nagsistart na yung paggawa ng second floor. Ang empleyadong kausap ni Cole ay katrabaho niya rin sa ibang projects. Hindi lang sa kumpanya ni Alicia nagtatrabaho si Cole. Hindi pwede yun. It can cause delay. Tas gusto nila madaliin yung paggawa nun? Yun na nga. Yun ang sinasabi namin pero they still want it. I will talk to them tomorrow. Thank you. Huling sabi ni Cole sabay punta ng kanyang table. Mabagal at tama lang ang paglalakad na ginagawa ni Alicia sa loob ng mall. Halos magdadalawang oras na ito nagpapaikot-ikot lang doon hanggang sa tumawag sa kanyang sekretarya at agad na bumalik sa kumpanya. Nandyan pa ba si Engineer Cole? Ang alam ko po maagang umalis, ba't po? Hindi pa naman niya out ah. Gala ba siya ng gala kahit may trabaho? Ma'am, baka naman po tapos na siya sa gawain niya. After po ng meeting kanina, hindi na siya umalis sa upuan niya. Hindi natin masasabi na nagtatrabaho nga ang isang tao kahit nakaupo. Oo nga po ma'am, pero kilala mo naman po siguro si engineer. Matagal na din siyang engineer dito. O baka hindi nyo lang napapansin kasi nakafocus lang kayo sa isang bagay. Ay, ayan na po pala, bumalik na. Binigyan niya ang sekretarya ng kakaibang tingin, dahilan para manahimik ito. Mula sa loob ng kanyang opisina, tanaw niya sa clear glass si Cole na nakangiting nakikipagkwentuhan sa katrabaho. I will be on leave for 1 week. I have to deal with other businessmen abroad. Kailan yan, ma'am? Maybe next week. I don't know yet. Naputol ang kanilang usapan ng marinigang katok mula sa pintuan ng opisina ni Alicia. Come in. Good afternoon. Papapirmahan ko lang tong report. Paano yan, ma'am? May mga meeting ka po next week. Full pa ang schedule nyo. Hindi pa naman ako sure pero possible na mawala ang interest ng ibang businessman sa company natin kapag di ko yun napuntahan. Sandaling sumulyap kay Cole ang sekretarya ni Alicia. Ikaw, engineer, fully book po ba kayo next week? Hindi ko pa natitignan ang schedule ko. Pero di naman yata. Bakit? Nagbabalak po kasi si ma'am na mag-leave para sa deal. Ang problema walang a-attend sa mga meetings dito sa company. Shin, wag na. I might cancel the deal. Mas mahalaga ang meeting dito sa Pilipinas. Saway ni Alicia na para bang ayaw ipaalam kay Cole ang nangyayari. I can't attend to those meetings. Sagot naman ni Cole, hindi na. Mabilis na pagtanggi ni Alicia. It is more beneficial if maklose natin ang mga deals outside the country and also here in the Philippines. No need. I can handle this. Besides, I'm the CEO here and I should be the one doing these things. At nandito naman ako.
Walang mabibigat na gawain na kayang umattend sa mga meetings na yan. Nawala nang sasabihin si Alicia nang makitang seryoso si Cole sa sinabi nito. Wala na nagawa pa si Alicia nang sabihan siya ni Shin. Oo nga ma'am, wag na kayo mahiya. Fine, but please, Shin, update every single details to me. Syempre naman ma'am, ano pa ang silbi ng trabaho ko if I can't update you, di ba? Tumatawa na sabi ni Shin. If Shin is really busy, I can update you. I'm sure Shin will update me as much as she can. Hindi mo na kailangan gawin yan dahil di mo yung trabaho. Saad ni Alicia kay Cole. Inabot ni Alicia ang papel na kanyang pinirmahan sa binata. Nang dumating ang hapon, huling umalis ng kumpanya ang dalawa. Simpleng naglalakad papuntang parking ang babae, hawak ang kanyang mamahalin at iniingatan na bag. Tahimik siyang sumakay sa kotse. Pero napansin niyang kakaiba ang kanyang gulong. Agad siyang bumaba para tingnan yon. Ang malas naman. Gusto ko na umuwi at mahiga. Sambit ni Alicia, hindi alam ko anong gagawin sa kotse niya. May problema ba? Napalingon siya sa kanyang likuran at agad na paayos ng postura nang makita si Cole. Flat yung gulong ng kotse ko, hindi ko alam kung paano uuwi. Wala mag-aayos yan dito. Pwede ko siyang ayusin pero may tatapusin pa akong blueprint. Ihatid na lang kita sa inyo. No, kaya ko umuwi mag-isa. Tatawagan ko na lang yung gagawa. Sinong tatawagan mo? Si Shin. Wala naman siya magagawa para mapalitan yung gulong ng kotse mo. Si Shin lang ba ang pwede kong tawagan, ha? As far as I know, si Shin lang ang one call away mo. Pwede ba manahimik ka na lang? You're irritating me? Natatawang lumapit ng konti si Cole kay Alicia na siyang napaatras naman dahil sa pagkabigla. Okay, I'm just being nice here. Pero kung ayaw mo talaga, then mauna na ako. Tiwalang-tiwala sa sarili ang lalaki na bago siya makaalis, tatawagin siya ni Alicia at di nga siya nagkamali. Engineer Cole! Yes? About sa offer mo, pwede pa ba? Aling offer? May offer ba ako sa'yo? Nang aasar na sabi niya, the one, yung sinabi mo. Alin? Wala akong matandaan. The one that you're going to send me home, ano ba? Akala ko ba ayaw mo at kaya mo umuwi mag-isa? What the heck? Tatawagin ba kita if kaya ko umuwi mag-isa? It's late na. Sumunod ka na lang sa akin. Ngiting-ngiti na tinalikuran ni Cole si Alicia. Pero hindi niya inaasahan na papayag ang babae. Dahil di naman sila ganun ka-close. Ang tanging interaction lang nila batian sa loob ng kumpanya. Huwag mong i-judge ang kotse ko. Wala akong sinasabi, I was just observing. Ani Alicia, sabay tanggal ng kanyang salamin. Natigilan si Cole nang makita siya. Ang ganda mo pala lalo kapag wala kang salamin. Puri nito sa babae. Huwag mo akong daanin sa ganyan. Kilala niyo ako bilang nerd. Yeah, nerd. Yet talented and brave enough. Ano pa ba? Kindly state your name to me. I'm not here to play with you. I just want to go home. Ito na nga. Hintay lang kasi, ano ba? You're making fun of me? Kung maghimuto ka dyan, para kang girlfriend ko eh. May girlfriend ka? Ngayon wala. Ikaw ba may boyfriend ka? Wala din. Alam ko meron. Kalat sa kumpanya na meron kang boyfriend. Soon to be your husband pa nga eh. What? Saan mo nakuha yung balitang yan, ha? Simpleng pagkikibit-balikat ang ginawa ni Cole bago muling nagsalita. Diyan lang sa tabi-tabi. We broke up. Diretsong sagot ni Alicia. Tahimik lang naman sa tabi nito si Cole na nagmamaneho. Minsan, sumusulyap-sulyap ang lalaki kay Alicia. Malabo ba mata mo? Di naman, bakit? Huwag ka na lang kaya magsalamin. I mean, mas lalo ka maganda kapag walang salamin. Nasanay na kasi ako may salamin
Tsaka protection sa mata since palagi ako nakaharap sa laptop or cellphone. Bakit nga ba hindi ka nagpapahinga? Nandiyan naman si Shin para gawin yung mga kailangan mo. Materialistic akong tao. At gusto ko nararanasan muna ang paghihirap bago makuha yung gusto ko. Napatango na lang si Cole sa babae. Hindi na sila muling nagkwentuhan. Nagpasalamat lang si Alicia kay Cole at walang lingon-lingon na pumasok ng bahay. Sa kabilang banda naman, ay ang binata na napabuntong hininga na para bang kanina niya pa yun pinipigilan. Pagpasok naman ni Alicia sa bahay, napasandal siya sa likod ng pintuan. Bakit ang gaan-gaan ang pakiramdam ko sa kanya? Tanong niya sa sarili. Ay ma'am, nandiyan na po pala kayo. Kanina pa po luto ang hapunan. Saad ng yaya. Okay. Ma'am, ba't parang namumula kayo? Nagkabalikan na ho ba kayo ng boyfriend mo? No! May iniisip lang ako tsaka naghiwalay kami na maayos, wala na yun. Kahit harap-harapan kanya niloko, ma'am? Maybe he has a reason? Tsaka ayaw na magulang niya sa akin. Eh di ba, ma'am, kapag mahal mo ang isang tao, ipaglalaban mo siya? It depends on the situation. Tara na nga, sabayan mo na akong kumain. Mabilis din namang natapos sa pagkain si Alicia. Nagpaalam na rin siya na aakyat sa kwarto. At buong akala ng kasambahay, magpapahinga na ito, pero may inaasikaso pa siyang mga papel. Samantala si Cole naman, naabutan na magulo at makalat ang kanilang bahay. Ano to, Kyle? Hindi ka naglinis? Ang daming kalat. Sorry kuya, pagka-uwi ko kasi sinimulan ko na yung assignment ko. Hanggang ngayon di pa rin ako tapos eh. O sige, tapusin mo na yung mga assignments mo at matulog ka na, ako nang bahala dito. Kuya, paano tong differential calculus? Mamaya kita tutulungan dyan, magluluto pa ako ng hapunan. Wala pa tayong ulam. Pasensya ka na kuya. Madami lang talagang ginagawa sa school eh. Naintindihan ko, huwag kang mag-alala. Kung nandito lang siguro si nanay, hindi tayo nahihirapan ng ganito. Ayaw din naman nila nanay dito. Mas gusto nila sa bahay natin sa Batangas. Basta intindihin mo yung pag-aaral mo. Oo naman kuya no. Gusto ko rin maging katulad mo eh. Napangiti na lang si Cole sa sinabi ng kanyang kapatid. At bahagyang ginulo ang buhok nito. Mag-aalas 10 na ng gabi nang matapos magluto si Cole ng kanilang ulam. Kasunod doon, pagsasalo nila ng kanyang kapatid sa hapunan. Anong hinahanap mo kuya? Shit! Naiwan ko yung isang blueprint. Kinabukasan maagang pumasok sa kumpanya si Cole para doon tapusin ang blueprint ng next project niya. Ang aga mo dito, engineer ah. May naiwan akong blueprint na dapat ay sa bahay ko gagawin. Pero tapos mo na. Patapos na. Ba't may kailangan ka? Wala naman. Nandiyan na kaya si Ma'am Alicia? Saglit na natigilan si Cole at naalala ang nangyari noong gabi. Ilang sandali pa dumating na ang babae. Binati siya ng lalaki pero hindi siya nito binati pabalik. Nagtataka na sinundan ni Cole ng tingin si Alicia. Good morning, ma'am. Morning. Ay, ma'am, ba't ang lungkot niyo? Nothing, doon ka muna sa labas. Tatawagin na lang kita kapag kailangan ko ng tulong mo. Tumangutango naman si Shin. Gaya ng gusto ni Alicia, lumabas ng office si Shin. Kakamot-kamot ito sa ulo. Dahil hindi alam kung anong nangyari. Dumiretso na lang ito sa pantry para magtimpla ng sariling kape at saktong nakita niya dun si Cole. Nasa office si Alicia, di ba? Opo, nakakapagtaka nga yung kinikilos eh. Iba. What do you mean kakaiba? Madalas po kasi hindi siya ganyan na parang walang gana. Kamusta na pala yung pag-alis niya, tuloy ba? Di ko pa rin po natatanong eh. Ako na lang magtatanong sa kanya. Naku, engineer, baka pagalitan din kayo. Hindi inisip ng lalaki ang magiging problema sakaling pagalitan siya ni Alicia. Gusto niya lang kamustahin ang babae. 2 beses siyang kumatok sa pinto ng opisina ni Alicia bago tuluyang pumasok. What do you need? Matamlay na tanong ng babae. Abala pa rin sa pagtitipa sa kanyang laptop.
Kumain ka muna, wala ka pa umagahan. Yan lang ba pinunta mo dito? Hindi ko kailangan na pag-aalala mo. I also want to know kung tuloy ba ang alis mo. Yes. About sa mga meeting, I can cancel them. I-reschedule na lang once na makauwi ako. Pero masasayang yung mga araw na walang meeting. Are you okay? Bahagyang napapikit si Alicia, tila ba naiinis. Maingay siyang bumuntong hininga at mariin na tumingin kay Cole. Hindi ko kailangan ng pag-aalala niyo. Don't you get it? Bakit ka ba takot na takot na may nag-aalala sa'yo? May nangyari ba kagabi? Okay ka naman, hinatid kita sa bahay niyo. Just please, iwan niyo muna ako. You're being selfish. Ayaw mo na may nakakaalam na ibang tao tungkol sa nararamdaman mo. Hirap na hirap si Shin, paano kanya kakapain ngayon? Then bakit ikaw ang nagrereklamo at hindi si Shin? Taas kilay na tanong ni Alicia. Napahilot sa sentido ang lalaki. Because I am concerned. Kaya ka iniiwan ng mga tao dahil dyan sa ginagawa mo. Mas pinipili mong sarilinin yan. At hayaan ng mga payo mga tao sa'yo. Napayuko na lang si Alicia. Dahil sa sinabi ni Cole na halos tama lahat. Isang bagay na toxic kay Alicia ay ang silent treatment niya sa mga malalapit sa kanya. Sa mga oras na yon, hindi niya alam ang ginagawa ni Cole. Ang tanging narinig niya lang ay pagsara ng pinto. At nang masiguro niyang wala si Cole, saka lamang siya tumunghay. Ano pa ito nangyayari sa akin? May kakaibang nararamdaman si Alicia na hindi niya maipaliwanag kung ano. Saan pupunta, engineer? Tanong kay Cole ng isang staff. Pupuntahan ko muna yung site sa Cavite. Nasimulan na yung kahapon. Baka hanapin ka ni ma'am dito. Baka itanong yung pagpapatayo ng second branch ng company. Di naman, babalik din ako. Tahimik na umalis si Cole sa kumpanya. Hindi siya nagsisisi sa mga binitawan niyang salita kay Alicia. Gusto niyang ma-realize ng babae na hindi ganon kadali maintindihan ng kung sino ang ugaling meron siya. 2 oras siyang nasa biyahe dahil sa traffic. Walang ibang tumatakbo sa kanyang isipan kundi ang babaeng si Alicia. Uy! Nariyan si engineer. Maganda umaga, engineer. Good morning. Kamusta ang ginagawa nyo? Kulang po sa tao pero unti-unti naman po nakakagawa. Ba't po kayo naparito? Gusto ko lang kayo bisitahin. Hindi ako nakabisita kahapon. Ngumiti ang kausap niya. Hands-on po pala talaga kayo sa mga project nyo, no? Yes. Para hindi pa ulit-ulit yung pagkakamali. Tsaka hindi nasasayang ang oras. Mahaba ang naging araw ni Cole. Puro site at office ang kanyang inaatupag. Hindi niya rin naabutan sa kumpanya si Alicia nang bumalik siya. Marahil maaga itong umalis. 2 araw ang nakalipas, hindi alam ni Cole kung nagkaroon ba ng galit sa kanya ang babae. Pero sigurado siyang nasaktan niya si Alicia sa mga sinabi niya. Hello, who's this? Sir, si Shin po ito. Tumawag po ba sa inyo, si ma'am? Natigil sa pagsusulat si Cole sa kanyang kwarto. Hindi, bakit? Hindi niya po kasi na-cancel ang mga meetings. At meron po ngayon, wala rin po siya. Ang alam ko po kahapon pa siya umalis papunta ibang bansa. Ako na lang ang a-attend. Pero sumama ka sa akin nang ma-note mo at magawa ng report. Opo, after lunch po ang meeting. Okay, magre-ready lang ako. Sige po, thank you sir. Isang blueprint ang tinatapos ni Cole at pagkatapos nito nag-asikaso na siya. Bagamat mahaba pa ang oras, nagluto muna siya sa bahay niya ng tanghalian. Pagkatapos dumiretso na rin sa kumpanya. Start na ba? Magsisimula na po, ilang minuto na lang. Buti pa at di kayo late. Oo, tinapos ko lang yung isang plate at may ginawa lang sa bahay. Di ka ba nasabihan before umalis si Alicia? Di nga po eh. Mabuti na lang nandyan kayo. Kung hindi wala po talagang a-attend dito. Hindi ko pa naman po gamay ang pag-uusapan.
Huwag kang mag-alala. Gawin mo na lang kung anong ginagawa mo. Kapag may meeting si Alicia, ako nang bahala dito. Inayos ni Cole ang kanyang coat at huminga ng malalim bago umupo sa upuan kung saan kadalasan umuupo si Alicia sa tuwing may meeting. Is it okay if I ask where is Miss Alicia? She's out of the country, dealing for other businessmen. Okay, I get it. This meeting is done. Close the deal. I will update Miss Alicia for this. Nagtiimbagang si Cole matapos marinig yun sa lalaking halos kaedad lang din niya. Ako na lang mag-update sa kanya. She can't entertain someone she doesn't know. Ilang beses na kami nagkita ni Alicia. Kilala niya na ako. And I also have her contact number. And so? Tanong ni Cole. Habang nagkakaroon ng mainit na tensyon sa pagitan ng dalawa, hindi naman alam ni Shin kung anong gagawin lalo pa't wala ang boss niya. Mga sir, wag na po kayong magtalo. Ako na po ang mag-update kay ma'am, total ako naman po yung sekretary niya. See? Kahit di mo siya tawagan, makakarating sa kanya ang balita. Ba't matunog nagsiselos ka? Sa pagkakaalam ko, sa huling pag-uusap namin ni Alicia, wala naman siyang boyfriend. Yes, that's true. Wala siyang boyfriend pero asawa meron. That's all, and thank you for approving this deal. Ngisi ni Cole sabay alis sa conference room. Iba talaga ang epekto ng babae sa kanya, na kundi lang nagsalita si Shin malamang nasuntok niya na ang lalaki. At posibleng makancel pa ang deal. Nang hapon, at wala na masyadong ginagawa si Cole, tinawagan niya si Alicia. Kahit walang kasiguraduhan na sasagutin ng babae ang tawag. Halos kauuwi lang din ni Alicia sa kanyang tinutuluyan sa Amerika. Who's this? Tanong ni Alicia matapos sagutin ang unregistered number. This is Cole. The meeting is done and the deal is closed. Oh shit! Oo nga pala. I forgot to cancel it. I'm sorry. Uuwi rin ako para masettle lahat yan. No need. Asikasuhin mo muna yung kailangan mo dyan. Akong bahala dito. Nandito rin naman si Shin. Thank you. Saad naman ni Alicia. How are you? Kauwi mo lang ba? Katahimikan na bumalot sa linya ng dalawa. Kahit pa nagkaroon ng mainit na tensyon sa pagitan nila, noong nakaraang araw, hindi maiwasan ni Cole na ipakita ang concern niya sa babae. Yes, matutulog muna. After nun, may meeting ulit. Mabuti pa, kumain ka muna bago matulog. Yes, I will. Thank you. Isang linggo ang nakalipas, si Cole pa rin ang umaattend sa mga meeting na meron si Alicia sa Pilipinas. Palagi niyang tinatawagan ng babae para sabihin kung ano ang nangyayari sa bawat araw. Ba't ikaw ang sumundo sa akin? Takang tanong ng dalaga at bahagyang sumilip sa likuran ng lalaki. Walang ibang susundo sa'yo, busy ang lahat. Ang bodyguard mo may ginagawa. Kung ganon, ba't walang nagsabi sa akin? Kung nagkataon na sinabi nila sa'yo na hindi available ang mga bodyguards mo, tiyak babiyahe ka ng mag-isa at delikado yun. I can't risk your life. Ba't naging delikado? Nakakalimutan mo yata. Kilala ka sa Pilipinas. Anak ka ng isang successful businessman. Kilala ang tatay mo dahil sa maraming project niya. Ba't alam mo ang tungkol dyan? Hay, wag na nga maraming tanong. Halika na. Ako na magdadala niyang gamit mo. Hila ang maleta. Tahimik na naglalakad si Cole sa likod. Naroon din si Alicia na nakatutok sa cellphone. Nag-check ng cellphone si Alicia para kumpirmahin kung totoo ang sinasabi ng lalaki. Dahil hanggang ngayon, hirap pa rin siya magtiwala. Ngunit ilan sa sinabi ni Cole, hindi totoo. Ba't ganito siya? Anong pakay niya? Anong gusto niyang patunayan? Bulong ni Alicia habang pinagmamasta ng likod ng lalaki. Alicia, tara na para makakain ka na at makapagpahinga. May gagawin pa ako mamaya. Kumain ka muna at magpahinga. Namayat ka. Stop! Hindi ko gusto yung ganyang bagay na pinapakita mo. Ang pagiging concern ko sa'yo? Akala mo ba hindi totoo lahat ng pinapakita ko sa'yo? Nang makarating sila ng kotse, patuloy pa rin ang pagtatanong ni Alicia sa nagiging kilos ni Cole.
Hindi ako sanay. Well, ngayon masanay ka na. Dahil alam kong naiirita ka sa presensya at pangungulit ko. Pero wala kang magagawa. Meron. Sige nga, ano yon? Tanggalin ka sa kumpanya ko. 'Di ba? Kahit tanggalin mo ako sa kumpanya mo, hindi kita titigilan. Susuyuin kita hanggang sa mahulog ang loob mo sa akin. Huminto sila sa isang restaurant na paborito ni Cole. Kakaiba ito kaya hindi napigilan ni Alicia na pagmasdan ng buong lugar. Yon ang pangalawang beses na kakain siya sa restaurant na lalaki ang kasama niya. Masarap ang dish dito. Wala ko sinabing hindi masarap. Inoobserbahan ko lang yung lugar. Prangkang sagot niya. I was just joking. Pinapatawa lang kita kasi alam kong pagod ka na. Nakakapagpahinga naman ako. Hindi lang sanay ang katawan ko na walang ginagawa. Yeah. Kaya ka nga binansagan sa kumpanya ng nerd CEO. Tsaka ayaw mo ba talagang tanggalin yung salamin mo? No. Mas sinisipag ako magtrabaho kapag nakasalamin. Dito ako kumukuha ng energy, bakit? Sa akin ka na lang kumuha ng energy. Kung pwede nga lang, sa akin ka na rin magpahinga. Hindi napigilan ni Alicia na hampasin ang braso ni Cole habang umingiti. Ayan na, umingiti ka na. Ang ganda mo. Sa ilang buwan na kalipas, mas napapadalas ang pagsasama nilang dalawa. Palaging inaaya ni Cole ang babae na kumain. Kulang na lang manaba si Alicia sa dami ng pagkain na binibigay ni Cole sa kanya. Kakaubos ko lang nung pinadala mo. Di kainin mo tumamaya para hindi ka nalilipasan ng gutom. Kumakain naman kasi ako eh. Feel ko mataba na ako. Di yan, sexy ka pa rin. Binobola mo lang ako eh. Di nga, kalma lang. Yung totoo. Ano ba talagang pakay mo sa akin? Are you tempting me? Natatempt ka ba? Lahat ng ginagawa ko totoo. Kakaiba ba ang epekto sa'yo? Napaiwas ng tingin ng babae, habang si Cole naman, nakangising tinitigan ang mukha ng dalaga. Hindi niya maitatanggi, nakakaiba nga ang epekto sa kanya ng bawat kilos ni Cole. Habang sila ay kumakain, napatigil sila pareho nang biglang tumunog ang cellphone ni Alicia. Wala pa sana itong balak na sagutin, pero nang makita kung sinong tumatawag, sandali niyang itinigil ang pagkain. Dad, kumusta po kayo? Isang iyak ang bumungad sa kanya. Dinaanan siya ng kaba nang marinig ang mumunting hikbi ng kanyang ama. Dad, ba't po kayo umiiyak? Ano nangyari? Ang mami mo, wala na siya. Dad, huwag mo naman akong binibiro oh. Hindi totoo yan. Kahapon nakausap ko pa siya sa cellphone eh. Nung isang araw pa siya naka-confine sa ospital. Diagnose siya ng acute appendicitis. Hindi kinaya ng katawan niya. Pumutok na sa loob yung appendix. Bakit di niyo agad ako tinawagan o sinugod niya si mami sa ospital? Akala namin kasi normal na sakit lang. Pero hindi pala. Makakauwi ka ba dito? Uuwi po ako dyan. Pero paano ang kumpanya? Nagangat ng tingin si Alicia kay Cole at simpleng tango lang ang sinagot na lalaki sa kanya. Nginitian niya ito bago muling kinausap ang ama. I have Shin and Cole here. They can update me. Kailan ka uuwi para masundo kita? Hindi ko pa po sigurado pero uuwi po ako dyan. May aayusin lang ako dito. Promise I will go home. Sige, mag-iingat ka anak ha. Tulala at hindi pa rin napoproseso ng utak ni Alicia ang balita ng kanyang ama. Ang tanging pagkain na nasa kanyang harapan, nilalaro na lang niya. Unti-unting lumalandas sa kanyang makinis na muka ang luha na nagmumula sa kanyang mga mata. Are you okay? Ano nangyari? Nag-aalalang tanong ni Cole sabay lapit sa babae. Si Mommy. Wala na siya. Hindi ko alam na kagabi na pala yung huling beses na marinig ko siyang tumawa. Wala na yung mommy ko. Shh! Nandito lang ako.
And my deepest condolences, Alicia. Bahagyang hinahaplos ni Cole ang buhok ni Alicia at marahang hinahaplos din ang likuran nito. Nang sa ganon maiparating niya na hindi nag-iisa ang babae. Tulala at hindi makausap si Alicia nang makarating sila sa bahay nito. Ayos lang ba na mag-isa ka dito? Oo. Salamat sa pagsundo sa airport at paghatid dito ha. Kung di mo kaya, just contact me. Anytime pupunta ako. Umiling si Alicia. Wag na, may mga gagawin ka pa rin eh. Ayan ka na naman eh. Alam kong di mo kaya. Ayaw kong pilitin ka na tanggapin ang presensya ko dito. Kung ayaw mo, edi wag. Pero kung kailangan mo humingi ng tulong at wala ka ibang malapitan, tawagan mo lang ako. Huminga ng malalim si Cole at marahang lumapit sa dalaga at pinatakan ng halikan noon ito. Tinanaw pa ni Cole ang bahay ni Alicia bago to umalis. Kahit labag sa loob niya naiwan ng babae, wala siyang magawa kundi hayaan mo na ito dahil sa nangyari. Kuya, ang aga mong gumising, 6:00 pa lang. Saad ng kanyang kapatid. May pupuntahan ako. Ikaw ba anong oras pasok mo? Mamaya pa po, pupunta ka ba sa site? Pwedeng sumama? Wag na, mag-aral ka na lang dyan. Hindi maipaliwanag ang kakaibang nararamdaman ni Cole para kay Alicia. Dali-dali niyang pinuntahan ng babae sa bahay nito. Sa biyahe, patuloy na tinatawagan ng lalaki ang cellphone ng dalaga, pero hindi ito sumasagot. Sa kabilang banda, ay ang babae na halos lahat ng pending meetings ay kinansel niya. Engineer, si Shin po ito. May alam po ba kayo sa mga meetings na kinansel ni ma'am? Ha? Anong cancel? Kailan niya ginawa yan? Ngayon lang po. Marami po ito eh. Halos lahat po importante. Wala na ba ibang pwedeng gawin para maibalik yung mga meetings? Siguro po kung makikipag-usap si ma'am sa kanila, hinihinga na po ako ng mga businessman ng rason. Sa narinig na yun ni Cole, naging mabilis ang patakbo niya ng sasakyan. Pagdating sa bahay ni Alicia, hindi ito nakalock. Dali-dali siyang pumasok doon at nakita ang babae na tulala, patuloy na umiiyak habang kaharap ang laptop. Anong ginagawa mo? Ba't mo kinansel ang mga meetings? Para saan pa yun? Aalis ako. Walang iintindi nun. Nandito kami ni Shin. Akala ko ba okay na? Hindi mo ba naisip na malaki ang offer ng mga taong yun? I received an email. Malaki na pala ang utang ng kumpanya namin at di ko kayang bayaran niya sa lagay kong to. Kaya nga kami ang gagawa ni Shin habang wala ka dito. Wala ka bang tiwala sa amin? Hindi sa ganoon. Takot ka pa ulit magtiwala? Kay Shin, na nakasama mo mahigit 3 taon na? Hanggang ngayon ba wala ka pa ring tiwala sa kanya? Ayaw ko lang ibigay sa iba yung trabaho na dapat ako yung gumagawa. Pero sa tingin mo ba, makakapagtrabaho ka ng ganyan ang kalagayan mo? Kaya ko nga kinansel kasi hindi ko kaya. Galit na sabi ni Alicia. Porque hindi mo kaya, hindi ka nahingi ng tulong. Kung sisermonan mo lang ako sa ganyang bagay, umalis ka na. Just take it back. Ako nang bahala sa kumpanya nyo habang nasa inyo ka. No, please. Masasayang lahat ng sakripisyo nyo kapag di naayos to. Sandali itong natigilan at umiiyak na tumango bilang pagsang-ayon. Nababawiin niya ang kanyang naging desisyon. Isang araw lang ang lumipas na ayos din naman ni Alicia ang mga dapat ayusin sa kumpanya bago umuwi sa bahay nila sa Cavite. Handa na ba mga gamit mo? Oo, isang maleta lang dala ko. Tsaka hindi mo naman ako kailangang ihatid. Heto na naman tayo eh. Pagtatalunan pa ba natin yung bagay na yan? I insist, okay? Just let me drive you home. May hatid ka lang doon, okay na ako. Gusto ko lang masiguro ang kaligtasan mo. Thank you ah. Babawi ako sa'yo. Huwag ka magbiro ng ganyan. You're not like that, Alicia. Eh di wag. Ako na nga tong minsan lang magsabi ng ganun, ayaw mo pa maniwala. Nakangusong sabi ni Alicia.
Maniniwala lang ako kapag ginawa mo na. Sa buong biyahe, tulog ang babae. Hinayaan lamang siya ni Cole para makapagpahinga sa kahit konting oras. Madalas na sinusulyapan ng lalaki si Alicia. Napapangiti na lang ito nang makitang walang suot na salamin ng dalaga. Hindi naman masamang humingi ng tulong. Pero bakit takot ka? Bulong na lamang ni Cole sa sarili habang nakatingin dito. Walang gaanong traffic, kaya mabilis sila nakarating sa Cavite. Ba't dito mo pinark? San ba? Doon sa garahe. Sabay turo sa malaking garahe nila. Aalis din naman ako mamaya. Inihatid lang kita. Sandaling umangat ang kilay ni Alicia. Hindi ka ba magpapakita sa dad ko? Sa mommy ko? Alicia, sa daddy mo ayos pa. Pero sa mommy mo hindi niya na ako makikita. Pero sisilip na lang ako. Walang pero na hinampas ni Alicia ang braso ni Cole. Ano ba? O bakit? Totoo naman. Hindi na ako makikita ng mommy mo. Whatever. Kunin mo na lang yung maleta ko. Aba bakit ako? Di ba sabi mo kaya mo na yan? Sinabi mo rin na ikaw mismo nag-insist na ihatid ako. E di ikaw din magdala pagpasok sa bahay. Natigilan si Cole at para bang hindi makapaniwala, nasasabihan siya ni Alicia ng ganon. Nagiging madaldal ito. May tinatago ka palang kadaldalan ah. It was just... Okay na. Masaya ako makita na lumalabas yung kadaldalan mo kapag kasama ako. Bakit naman? Hindi ka ba nawiwirduhan dun? Hindi. It means komportable ka kapag kasama ako. Kaya ka nagiging madaldal. Problema na lang, hindi ka marunong magsabi ng nararamdaman mo. I was raised being independent. Kaya pakiramdam ko, mahina ako kapag humingi ako ng tulong. O nagsasabi ako ng nararamdaman ko. Alicia, hindi ka kulangan sa sarili ang paghingi ng tulong. Walang nabubuhay na hindi kailangan ng tulong. Nandito ako sa tabi mo. Sa paligid mo kapag kailangan mo ng tulong. Nakalipas ang 1 buwan, nailibing na ang ina ni Alicia. Hindi pa rin siya nakakabalik sa Maynila. Pero patuloy ang pagtawag sa kanya ni Cole at kinakamusta niya ang babae. Pero, ramdam ni Cole ang lamig ng boses ni Alicia tuwing kausap niya ito. May problema ba? Wala naman, pagod lang. Saan? Dito sa bahay. May mga dumating na bisita at in-entertain ko sila, kaibigan nila Papa. Are you sure? Oo, may iba pa ba? Wala naman. That's why I'm asking you. Ang kumpanya nyo, unti-unti na nagiging stable. That's good to hear. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Cole. Alam niyang may problema ang dalaga tulad noon, hindi pa rin to nagsasabi. Sir, may papacheck daw po about sa proposed project. Can I see? Na-send na ba ang email na to kay Alicia? Opo, pero wala pang response si ma'am. I-check ko muna. Natatawagan ko si Alicia for approval. Tsaka ko ibabalik. Thank you. Hindi alam ni Alicia kung maniniwala siya sa balitang kanyang nalaman. Lalo pa't wala namang sinasabi o naikukwento sa kanya si Cole. Buong akala niya hindi siya maapektuhan. Nang malaman niya na may karelasyon ng lalaki pero traidor ang kanyang puso. Na kahit ilang tanggi niya, nasasaktan siya. Anong ginagawa mo dito? Gulat na tanong ni Cole sa biglaang pagdating ni Alicia sa kumpanya. Bakit bawal ba? This is my company. Hindi ka nagsabi. Na ngayon ka babalik. Nasundo sana kita. Hindi na kailangan. Shen? Yes, ma'am. Collect all the papers that I need to review today. Pero okay na po ba kayo? Yes. Malamig na tugon ni Alicia bago pumasok sa office nito. Sumunod sa kanya si Cole na puno pa rin ng pagtataka. Okay ka lang ba? Noong nakaraan ko pa napapansin na iba ang tono ng boses mo kapag tinatawagan kita. Pwede bang lumabas ka muna?
Can you at least tell me kung anong problema? I will not tell you. Bakit hindi? Ipapaliwanag mo ba kung sakali? Paano ko nga ipapaliwanag kung di mo sasabihin sa akin? Sagot ni Cole na pilit kinakalma ang sarili. May girlfriend ka ba ngayon? Nang sandaling hindi nakasagot si Cole, nagkibit balikat na lang si Alicia. Puno ng pagtataka ang isipan ng lalaki. Pero kalaunan, sinagot niya ang tanong nito. Wala. Yan ba ang dahilan kung ba't ganito ako kumilos? Oo. I received a text saying ikakasal na kayo at wag na ako makisali pa. Care to explain it? Agad nagbago ang itsura ni Cole matapos marinig yun. Kitang-kita ni Alicia ang pag-igting ng panga ng lalaki at hindi niya nakayanan kaya nag-iwas siya ng tingin. Sino nagsabi sa'yo niyan? Kanino mo na yan nabalitaan? Does it matter? I-explain mo ba o hindi? I will explain it to you. Then explain! Kasi ayoko magmukhang tanga dahil lang sa lintik na pag-ibig na yan. I have a girlfriend last year. Ikakasal na sana kami. Pero binigyan ako ng sign ni Lord. Yun ang ibigay ka sa akin. Nagtatrabaho ako dito. At masama ang kutob ko, that's why umuwi ako. At pagdating ko sa bahay, I saw her grinding on the top of a man. We broke up. I already moved on. It was you, the one I like. The one I love. That woman that I had relationship with, we broke up. Matagal na yun. Hindi ako naniniwala. I was once a victim of love. Ayoko masaktan ulit. Alam mo kung gaano kita kamahal? Ha? Pakakasalan kita. Hindi dahil may kumpanya ka. I saw a different version of you. And it makes me proud of how you handle it so well. Walang naging sagot si Alicia sa pagtatapat ni Cole sa kanya. Nakatitig lang siya sa lalaki. Pero hindi pa rin siya handa na masaktan kung sakali. Kahit nakapagpaliwanag na si Cole, kitang-kita pa rin ang pag-iwas ni Alicia. Pero hindi niya ito matatakasan at ang kakulitan nito. Uuwi ka ba sa Cavite sa holidays? Hindi ko pa alam, why? Isasama kita sa Batangas, sa amin. Pero okay lang naman kung uuwi ka. Magsabi ka lang para maihatid kita. Wag na. Baka hinihintay ka sa inyo. Just enjoy your holidays with them. Ayaw mo ba akong kasama? Gusto syempre pero may pamilya tayo. Babalik din naman tayo dito sa Manila after holidays. Ayoko nang ganun. Matagal ako mangungulila sa'yo. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Cole. Humalakhak si Alicia dahil sa kakaibang pag-uugali ng lalaki pagdating sa kanya. Sa mga araw na nakakasama niya si Cole, unti-unti niyang nakikilala ang lalaki. Palagay na ang puso niya na hindi siya sasaktan nito. Ma'am, anong ganap sa year-end party natin? Isang araw, tanong ni Shin. Ano bang gusto niyo? Wala sana akong balak magpaganyan pero sige. Talaga, ma'am? Oo. Ikaw ang mag-ayos niya na. Hindi ko na yan magagawa. Baka umuwi ako sa Cavite sa holiday. O kaya sumama kay Cole sa Batangas. Ay ma'am, anong gagawin niyo po doon kila engineer? Ikaw ma'am ha? Mahal mo na ba si engineer? Sa hindi maipaliwanag na pagkakataon, biglang namula si Alicia. At sakto naman ang pagpasok ni Cole sa office nito, dahilan para mas lalong mamula at ngumiti. Napansin niyo ni Shin, kaya mas lalo siyang tinukso nito. Narito na pala ma'am, pero totoo ba? Mahal niyo na po si engineer? Shin, tumigil ka nga. Ano yan, Shin? Singit ni Cole. Sir, sasama daw po si ma'am sa inyo sa Batangas sa holidays, tsaka mahal niya daw po kayo. Impit na tumili si Shin at agad lumabas. Napakamot na lang sa ulo si Alicia. Hindi nakatakas sa kadaldalan ng sekretarya. Pinanood ng lalaki na lumabas si Shin bago niya kausapin ng babae na nagkakamot ng batok. Totoo ba yung sinabi ni Shin? Ha? Ang alin? Kunwari di mo alam ha.
Nakangising saad ni Cole. Totoo ba nasasama ka sa akin sa Batangas? Di pa sure. Baka kasi umayaw ako. Tsaka, baka ikaw ayaw mo din. Ako? Ayaw? Matutuwa ako makasama ka sa Pasko at Bagong Taon sa Batangas. Pero, may isa pa akong tanong. Katulad ng sinabi ni Shin, mahal mo na ako? Cole naman eh. Ano ba yan? Hindi ba sapat yung narinig mo? Sa mga oras na yon, hindi na makatingin si Alicia kay Cole. Tila ba may ginawa siyang bagay na nakakahiya. I just want to hear it coming from you. Malalim siyang humugot ng hininga bago sagutin ang tanong ng lalaki. Oo. Alam kong hindi ka agad maniniwala. Pero, slowly, I started loving your presence. Pakaramdam ko safe ako kapag ikaw yung kasama ko. Mas na-enjoy ko yung mga moments, kahit pa away yan. Look at me. Nang sabihin niyo ni Cole, agad na nag-angat ng tingin ng babae. Thank you for loving me. Alam ko may takot ka pa rin, but I promise you, iingatan kita. Mahal kita. Mabilis na lumipas ang araw, year-end party na sa kumpanya, at tanging boses ni Shin ang nangingibabaw sa loob. Tila may sariling mundo ang dalawa, dahil halos pareho silang nasa sulok habang ang mga empleyado nagkakasiyahan. Are you tired? Di pa, ayos lang ako. Ang mainit na kamay ni Cole, pumalibot sa bewang ni Alicia. Agad na ginapang ang init ng babae, lalo pa at marahan na nagiging haplos ni Cole sa kanya. Kahit walang ginagawa si Alicia, naaakit ng mapupulang labi niya si Cole. Hindi napigilan ng lalaki na marahang haplosin ang labi ni Alicia. At sa bilis ng pangyayari, napansin na lang ni Alicia na nagpapalitan na sila ng mainit na halik. Mahinang umungol ang babae. Fuck, I can't resist it. Nagpatuloy ang kanilang mainit na halikan. At hindi napigilan ni Cole na hilahin si Alicia sa office nito mismo. Pagkapasok, agad nilang ibinaba ang blinds nang sa ganun wala makakita. Sorry. Saad ni Cole. It's okay. We both wanted it. Let's go na baka hinahanap nila tayo. Isang beses na hinalikan ni Cole sa labi at ulo ang babae bago sila lumabas. Pareho sila nakahinga ng maluwag nang wala nakapansin sa kanilang ginawa. Buti na lang, hindi ka masyado maingay. How can I moan so loud? Maraming tao sa labas. You really enjoyed it, huh? Of course, you're tempting me. Nadala lang ako. Lalo pa wala kang salamin ngayon. Mabilis din namang natapos ang selebrasyon, kaya dumiretso muna sila ni Cole sa bahay ni Alicia. Kailan ka uuwi na Batangas? Tayo, remember? Maybe 2 days starting tomorrow. Hindi ba nakakahiya? No. Nandun naman ako. My family will be glad kung makikita ka nila doon. Anong pwedeng dalhin natin for them? Nag-iisip na tanong ni Alicia. Huwag ka na mag-abala pa, okay lang sa kanila kahit wala kang dala. Wait, di ba may kapatid ka? Paano siya uuwi? Nakauwi na siya ng Batangas ng isang araw. Pinasabi ko na lang na susunod ako. Dumating yung araw na aalis sila patungong Batangas. Hindi alam ni Cole na bumili na ng panregalo si Alicia para sa pamilya nito. Good morning po. Nakangiting bati ni Alicia sa magulang ni Cole. Good morning, Iha. Kumusta ang naging biyahe niyo? Okay naman po. I brought something for you po. Simple gift lang po. Aniya, sabay pakita ng 3 paper bag. Naku, nag-abala ka pa. Hindi ba nasabi sa'yo ni Cole na wag nang bumili ng kahit ano? Nakakahiya naman. Bahagyang tumawa si Alicia. Nasabi naman po ni Cole pero ayaw ko rin naman po sumama dito at makiselebrate ng holidays nang walang dalang regalo.
Makulit ka rin pala tulad ni Cole. Nako, salamat na marami. Tayo na, pumasok na sa loob, nagluto kami. Lumingon si Alicia kay Cole na nakahawak sa kanyang bewang. Ngumiti ang lalaki ng may pang-aasar. Kaya hindi napigilan ni Alicia na marahang hampasin ang dibdib ni Cole. Kuya, nasa regalo ko? Bungad ng kapatid niya. Anong regalo ka dyan? Nabigyan na kita na umuwi ka dito, no? Kuya, pamasahay ko lang yun. Wala pa talaga yung totoong regalo mo. Sobra-sobra ka na nga humingi sa akin sa Maynila. Mao, si kuya madaya. Sigaw ng kanyang kapatid. Nakangiti lang si Alicia habang pinagmamasa ng pamilya ng lalaking mahal niya. Nanunumbalik sa kanya ang alaala na meron siya noong nabubuhay pa ang kanyang ina at kaagad naman yun napansin ni Cole. Alam mo, malapit mo na rin maging mama yung mama ko. Huwag mo nga akong paasahin. Saad kasi ni Cole at niyaka pa siya sa likod. Napasimangot naman si Alicia. Totoo nga, hanggang ngayon ba may doubt ka pa rin sa akin? Hindi lang ako sanay. Galing ako sa toxic na relationship, so what do you expect, diba? Sino ba yan na nakit sa'yo? Dapat ako nalang una mo nakilala eh. Sira ka talaga. Take it as a lesson na lang. Hindi naman mag-grow ang isang tao, kundi dahil sa mga mistakes, diba? Yes, that's right. Tara na at kumain. Wala kang kinain buong biyahe. Huwag mo nang pansinin yun. Siguro goal mo na patabain ako, no? Ang galing! Paano mo nahulaan yun? My goal is to be sexy sa darating na Pasko. Sexy ka pa rin naman kahit mataba ka. O kahit mabuntis ka. Nanlaki ang mata ni Alicia sa sinabi ni Cole. Kinakabahan siya sa kung ano magiging reaksyon ng magulang ni Cole matapos marinig yon. Buntis ka na, iha? Hindi po, tita. Cole is just joking po. Ma, sabihan ko kayo kapag magkakaapo na kayo sa akin. Yan ang bantayan niyo si Bunso. Baka isang araw bigla yan mag-uwi dito ng pamilya. Anong ako na naman, kuya? Nakikita kita sa isang bar, may kaya ka pa na babae. Nag-inom lang kami doon ng mga kaklase ko. Tumangutang si Cole. Oo, nag-inom kayo kahit may pending ka na plates tas sa akin mo pinagawa. Nagulat ng bahagya si Alicia nang hawakan ng ina ni Cole ang kanyang kamay. Sadyang ganyan si Cole. Kung minsan, nagiging isip bata pero strikto at maalaga yan sa kapatid niya. Tumango naman siya sa ginang at ngumiti. Kapag magkaanak kayo, mas matatakot siguro yan dahil ikaw makikita niyang nahihirapan. Napalaki niyo po siya ng maayos at may respeto. Kayo dyan, ma, pinagchichismisan niyo ako. Tumigil-tigil ka dyan, Cole. Deep talk namin to. Saad ng kanyang ina. Oh, kapag iinom kayo, wag marami May pupuntahan tayo bukas ng umaga. Natapos ang araw na yon at kasalukuyan silang nakahiga sa iisang kama. Walang mapaglagyan ng saya ang puso ni Alicia matapos makasama sa pagkainan ang pamilya ni Cole. Sa gabi ding yon, may nangyari sa kanila. Mabilis lang ang naging pangyayari dala ng init ng alak. Pagbalik natin sa Maynila, gusto ko makilala ang papa mo. Yung totoong pagpapakilala. Marahang sabi ni Cole habang nilalaro ang buhok ng babae. Hindi ba nakita mo na siya nung inihatid mo ako sa Cavite? Nakita ko lang siya. Kilala niya ako bilang engineer sa kumpanya niyo. Gusto ko makilala niya ako bilang mapapangasawa mo at ama na magiging anak natin. Gusto ko rin yun. Ano sa tingin mo? Magiging reaksyon ni Dad? Boto kaya siya sa'yo? Sigurado akong boto siya sa akin. Sugwapo kong to. Pero yung totoo, kinakabahan ako. Pero mas kinakabahan ako kung sakaling hindi ikaw makatuluyan ko. Tapos magkaroon tayo ng anak. Taguan, ganon. Di naman ako papayag na mangyari yun. Mabilis na naging paglipas ng araw. Ang mga nakagawian na gawin nila tuwing sasapit ang Kapaskuhan nakikita ni Alicia. Madalas sumasama rin siya sa pamimilis sa palengke. At halos manakitang siya ng ina ni Cole sa hakatawa
dahil sa kakaibang reaksyon ni Alicia sa tuwing dumadaan ang mga ito sa malalansang parte. Hindi ka pala talaga sanay ng ganito? Hindi po pasensya na po Ayos lang. Hindi ka rin naman papayagan ni Cole na gumawa ng ganito kapag naging mag-asawa na kayo. I think din po. Ba't wala na pong tinda ang ibang tao dito? Maagang naubos. Kung bibili ka sa ganito dapat maaga. Kasi kapag tinanghali ka na hindi na sariwa ang paninda. Pero okay pa naman po kahit di na sariwa. Healthy pa rin po siya kainin. Oo naman. Pero kung sanay ka sa mga ganito, hindi mo mabibili ang mga mahakati na tinda. May isda kasing mahakati na kapag tumagal. Mahirap kapag ganon. Hindi ko may papangako na masasarapan ka. Bukod pa dun baka magka-allergy ka. Siguro, sanay din po si Cole sa ganito. Oo, bata pa lang yan kasama ko na yan mamili sa ganito. Kaya, kilala din yan dito. Oh, nabili mo na ba yung gagamitin mo sa paggawa na salad? Hindi ko pa makita dito Baka po nasa Pure Gold. Ganun ba? O siya, tara na sa labas. Doon naghihintay si Cole. Hahanap na lang tayo kung saan makakabili ng sangkap sa salad na gagawin mo. Ayaw mo ba ng mga gulay doon sa loob? Di na po fresh Baka po sumakit yung sikmura natin kung bibilihin natin. Tama ka riyan. O tara na. Abala sa cellphone si Cole nang dumating ang kanyang ina at si Alicia. Agad niya yung tinigil at tinulungan ng ina na buhatin ng mga napamili. May bibilin pa po ba kayo? Ito raw si Alicia, bibili ng prutas at gulay. Hindi ba nasa loob ang prutas at gulay? Bus na ba? Takang tanong ni Cole at bahagyang sinilip ang pamilihan. Gusto niya fresh. Naalala ko nga pala, hindi siya sanay sa ganitong pamumuhay. Ayos daw naman po. Gusto ko rin pong sumama para makita ko po kung paano kayo mamili. Sakay sa kotse, marahan lang ang patakbo ni Cole. Dahil nagtitingin sila ng mga prutas kahit pa sa Pure Gold ang kanilang punta. Kapansin-pansin ang pagiging putlain ng babae at minsan-minsan makikita ang paghinga nito ng malalim. Alicia, okay ka lang ba? Mukhang pagod na pagod ka. Tanong ni Cole at marahang inabot ang kamay ng babae. Gusto kong kumain. Bulong ni Alicia, ngunit narinig yun ni Cole at ng ina nito. Paano yan? Hindi pa tayo nakakabili ng pangsalad mo. Pagdadalawang isip ng lalaki. Di ko alam kung anong gusto ko. Kung gusto mo, uwi na tayo. May mga pagkain sa bahay. Buong lakas na umiling si Alicia. Hindi Ano ba yan? Hindi ko alam, parang may hinahanap yung panlasa ko. Santol. Gusto ko ng santol, Cole. Santol? Saan naman tayo kukuha nun? Di pa naman season na santol ngayon. Pero gusto ko siya kainin ngayon. Pagpupumilit pa ni Alicia. Kapansin-pansin ang bilis ng pagbabago ng mood ng babae. Sandaling napaisip si Cole kung kailan huling may nangyari sa kanila. 4 na linggo na nakalipas. Magmula nang may mangyari sa kanila sa kwarto mismo ng babae sa Maynila. At hindi maiwasan ni Cole na ngumiti. Mukhang naglilihi ang kanyang nobya. Cole, sige na. Gusto ko nga ng santol. Naiiyak at nagpupumilit na sabi nito. Sige na, hahanap na tayo. Huwag ka na umiyak. Pagsuko ni Cole sabay ikot ng manibela para makadaan sa kabilang kalsada. Bawat kanto na kanilang madadaanan, nagtatanong si Cole kung may santol pa. Pero bigo sila makahanap, yung iba naubos na. Hindi ko rin alam, Alicia. Nahihirapan na akong bumili. Sagot ni Cole nang magtanong ang babae. Mahigit 1 oras silang paikot-ikot sa kanilang bayan para lang mahanapan si Alicia ng santol na gusto nito. Malapit na sila mabigo, pero laking tuwa ni Alicia nang sa huling pagtatanong ni Cole,
Meron silang nabili. Mabuti na lang. At may bagong pita sila Aling Rosana. Saad ng isang residente na nagbebenta kay Cole. Nang maiabot ni Aling Rosana ang santol, nagsimula na magbalat si Alicia. Ang kaninang mukha ni Alicia na mangiyak-ngiyak, ngayon nakangiti na. Isa lang ang hinala ni Cole sa nararamdaman ng babae ngayon. Magpahinga ka muna, Alicia. Huwag magpakasobra sa pagkain na santol. Gusto ko pa. Kakain naman ako ng kanin mamaya eh. Nakangusong sabi ng babae. Kailan ang huling period mo? Last month. Delayed period ko ngayon. Patay mali siyang sagot ni Alicia. Di kaya buntis ka? Ang abalang babae sa pagkain, natigilan matapos marinig ang sinabi ng kanyang nobyo. Di ko alam. Pero nung isang araw, masama na yung panlasa ko eh. Pareho sila nagkatinginan. Sinusukat kung sino ang una magsasalita. May kung anong simpleng haplos sa puso ni Alicia na baka nga buntis siya pero ayaw niya agad umasa. Magpa-check up tayo. Mamaya? Tanong niya. Oo, kakain muna tayo bago magpa-check up. Mabuti na yung alam natin. Baka mamaya may makain ka na bawal sa'yo. Napangiti si Alicia nang makita ang sinseridad sa mga mata ng lalaki. Kahit sa pagkain, nasa plato niya pa rin ang santol. Sinubukan niyang tanggalin ni Cole pero agad siyang umalma. Gusto ko nga siya sa kanin. Pero hindi yan healthy, Alicia. Baka sumakit siyan mo dyan. Mamaya ka na kumain ng santol. Tita, si Cole, inaagawan ako ng pagkain. Sumbong ni Alicia sa ina ng lalaki. Ma, hindi. Sinasabihan ko lang siya at baka masobrahan sa santol. Hayaan mo na nga. At ganyan kapag naglilihi, Cole. Pero hindi ba sasakit siya niya dyan? Hanggat okay siya, manatili kang kalmado. At baka sa halip na ikaw ang magpanik sa kalagayan niya, siya pa ang mataranta dahil dyan sa reaksyon mo. Isang beses pa na tinignan ng lalaki ang kanyang nobya, na masaya at nag-e-enjoy na kumakain ng kanin na ang ulam ay santol. Hanggang sa makarating sila, sa doktor, napapailing pa rin si Cole. Magandang tanghali sa inyo. Bati ng doktor. Magandang tanghali po, Dok. This is my girlfriend and soon to be my wife, Alicia. So, anong gusto ipa-check up? Sa pagbubuntis ba? Oo nga naman. O bigay nito para talaga sa buntis. Biro ng doktor. Parehong natawa sina Alicia at Cole. Pagkatapos naman ng resulta, agad silang nilapitan ng doktor at binati. Based sa result na yung urinalysis at blood sample, you are pregnant. Congratulations! Totoo po? Ilang weeks na po? 2 weeks. Dugo pa lang siya, kaya I suggest na mas maging maingat. Kasi delikado sa first trimester. At lalo na kung first time mommy, di ba? Yes po, Doc. Thank you. Pero, kinakabahan ako, Cole. Maya-maya lumapit si Alicia sa lalaki. Normal lang po yan. Pero kung kaya kumalma, kumalma po. Marami pong aasahan na pagbabago sa mood niyo, Mrs. May mga bawal po ba siyang kainin, Doc? Ngumiti naman ang doktor. Wala naman. Maintain lang healthy food at sapat na pahinga. Maiwan ko muna kayo dito. Naiwan na magkasintahan sa loob. Cole, buntis talaga ako. Magkaka-baby na tayo. Oo nga, galing ko talaga. Sharpshooter. Aalagaan ko kayo ni baby. Bawal ang pasaway. Bahagyang sumandal sa dibdib ni Cole si Alicia. Mahal na mahal ka namin. Ng mami mo, baby. At gaya ng sabi ng doktor, pabago-bago ang mood ng babae dala ng hormones. Pero hindi inaasahan ni Cole
na kahit madaling araw gigisingin siya ng nobya para maghanap ng pagkain na gusto nito. Cole, gusto ko ng Bake Mac. Ungot ng babae habang niyuyugyug ang braso ng nobyo. Babe, maaga pa. Wala pang tinda ng ganitong oras. Di mo na kami mahal ni baby. Aniya sabay higa at talikod kay Cole. Saan naman ako maghahanap nun, babe? Kapag ayaw, may dahilan. Kapag gusto, may paraan. Fine. Hahanap ako right now. But there is a chance na hindi ako makahanap. Go! Sabi lang ni Alicia at nakatalikod pa rin kay Cole. Ano pang gusto mo? Bibingka. Maingay na bumuntong hininga si Cole bago umalis sa higaan. Samantala si Alicia naman tahimik lang na pinagmamasa ng kilos ng nobyo. Nang makalabas ng kwarto si Cole, tanging pagtunog lang ng sasakyan ang narinig niya. Sa paghihintay, nakatulog si Alicia. Nagising na lang siya nang tumunog ang pintuan ng kanilang kwarto. Pagod at antok si Cole. Kitang-kita din yun ni Alicia sa mukha ng lalaki. Marahang bumangon si Alicia at naghihintay kay Cole. Ito na, Bake Mac at bibingka mo. Thank you. Anang babae at di napigilan ng halika ng buong mukha ni Cole. Ngumiti naman si Cole at marahang hinagod ang likod ng babae. Kumain ka na, maliligo lang ako. Sabay tayo. Wag na. Kumain ka na lang dyan, baka mapasukan ka pa ng lamig. Tumatawa na pinanood ni Alicia si Cole papuntang CR. Napangiti at napailing na lang ang lalaki matapos maisara ang pinto ng CR. Mas lumabas ang pagiging pilyo ni Alicia kesa noon. Na kung hindi pa mismo si Cole ang pipigil, tiyak hindi maiiwasan na may mangyari sa kanila. Are you done? Tanong ng lalaki kay Alicia na makalabas to sa CR. Malapit na. I will get my milk lang sa labas. Ako nang kukuha, baka matapilo ka pa doon. It's okay, kukuha lang naman ako ng gatas. Ako na. Huwag matigas ang ulo, magpahinga ka na lang. Kahit na antok na si Cole, hindi niya talaga hinayaan si Alicia na kumilos ng kumilos. Sa simpleng pag-aalala ni Cole, ay siyang pagiging mairitahin naman ni Alicia. Kaya ko naman kasi, ano ba? I know. Kaya ko rin naman kaya ako na. No, you always think na ang hinahina ko I can do it naman. Agad na itinaas ni Cole sa ereyang parehong kamay na tila ba sumusuko. Nag-aalala lang ako sa'yo at sa baby. We're okay. Magsasabi naman ako kapag hindi eh. If you say so. Pero palagi ako nasa tabi mo at di ako aalis. How about work? Tanong ni Alicia habang nakahawak sa tiyan. Kapag tulog ka, yun ang oras na ginagawa ko mga trabaho ko. Also, I already called your dad. Sinabi ko sa kanya na nasa akin ka at buntis. Oh my God! Anong sabi ni dad? Galit pa siya? Hindi. Actually, pinapapunta niya tayo sa Manila. After holidays, siya ang naroon sa kumpanya. He can't work! He should be resting. He's old enough. Yeah, old enough. Pero kaya niya pa. Ang dami-dami niya na natapos sa trabaho sa kumpanya. Well, likas sa dugo namin ang palaging successful, no? Hindi napigilan ni Cole na yakapin ang kanyang nobya mula sa likuran. Isang malamig na simoy ng hangin ang dumadampi sa kanyang balat. Habang nakatambay sila sa labas ng bahay, pinagmamasdan nila ang mga taong dumadaan sa gate. Konting oras na lang, sasalubungin nila ang bagong taon na magkasama. Still, I can't believe na nakuha ko ang atensyon mo, babe. Really? You tempt me? At first, it was not my plan. But then, nung kinausap mo ko, na napakalamig ng pakikitungo mo sa akin, dun ko sinubukan and it was effective. Effective? Because you made me fall in love. Ikaw na nagsabi niyan. You fell in love with me. Buo at palagay ang loob ni Alicia sa kahihinat na ng tadhana nilang dalawa.
Laking pasasalamat ni Cole at hindi nahahalata ni Alicia ang kanyang ginagawang sorpresa. Kaya't sa tuwing naiirita ang babae sa kanya, hindi niya maiwasang umiti na lang. Alam niyang hormones lang yon ng isang babaeng buntis. Sabay silang nag-countdown kasama ang pamilya ni Cole sa labas ng bahay. Happy New Year! Happy New Year, babe. Halika, may sorpresa ako sa'yo. Pag-aaya ni Cole na kahit puno ng pagtataka si Alicia, sumama siya sa nobyo. Mas lalong nagtaka si Alicia nang sumakay sila sa kotse at bumiyahe. Saan tayo pupunta? You'll see. Relax lang muna kayo dyan ni baby. Baka mamaya kung ano to Hindi, surprise to. What kind of surprise? Di hindi na siya surprise kapag sinabi ko sa'yo. Napanguso na lang ang babae dahil tama nga naman ang kanyang nobyo. Tanging nagawa na lang ni Alicia pagmasdan ng mga daan na kanilang tinatahak. Madilim at halos kakaunting bahay na lang ang kanilang nadadaanan hanggang sa matanaw ni Alicia ang bahay na sobrang liwanag sa labas. Bagong gawang bahay yon. Ba't dito tayo tumigil? Ano meron dito? This is my surprise for you and kay baby. Alin? Itong bahay? Sa atin ba to? Yes. This will be our home here in Batangas. Meron din sa Manila pero ginagawa pa. Totoo ba? Oh my God! Ang ganda at ang laki ng bahay na to. Happy New Year, love. Also, I have this kind of surprise pa. May kinuha si Cole sa kanyang bulsa at marahang lumuhod sa harap ni Alicia. Unti-unting binuksan ang pulang kahon. I want to take this opportunity to hear you say yes. Alicia, I know simula pa lang. Gusto na kita. At simula pa lang din ito na binubuo nating pamilya. And I promise not to break your heart. Instead, I will spoil you with love and assurance. Will you marry me? No ba yan? Nakakainis ka. Ngayon ka na ganito, wala akong makeup. It's okay. Even you don't have makeup. You're still beautiful. Mahal kita. Mahal ko kayo ni baby. Nang sandaling yun, nang maisuot ni Cole ang singsing sa kamay ni Alicia, marahan niyang hinalikan ng noon ng babae. Maging ang tiyan nito, hinalikan niya rin. Pareho man silang takot na sumugal muli sa pag-ibig, ngunit ang mga hindi pagkakaunawaan ang naging daan sa kanilang dalawa para mas makilala pa ang isa't isa. Pinatunayan din ni Alicia na hindi kayang mabuhay ng isang tao na hindi humihingi ng tulong. At si Cole, ang kanyang naging sandalan sa mga panahon na akala niya hindi niya kaya. The end.